Mga katayo, pakinggan ninyo mabuti ang mga pagpapaliwanag ni Congressman Dante Marcoleta. Napakagaling po. Subject matter. Apo. Siguro, sasabihin niya, okay, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Ako naman talaga yung pinupuntirya ninyo eh. Oo nga naman. Papakahirap pa kayo ng katatanong sa kung sino-sino. Ito na ako. Pwede niyang gawin siguro yun dyan eh. Okay, Kung opo. kilala mo siya, Ay, opo. kilala ko siya eh. Baka gawin niya yun. Okay. Kaya lang ako, kung akong tatanungin mo, may pag-aalala ako dyan. Okay, oo. Kasi gusto kong basahin sa inyo ito. Mm. Ito, jurisprudence na naman ito ha. Sige po. Tagalog mo yan. ito, Nelson, ha? Sige po. But broad as this power of inquiry, it is not unlimited. Ayun. So, Tagalog mo. Bagamat malawak ang kapangyarihan ng Ito pagsisiyasat, ito ay limitado pa rin. Ito may Oo. limitasyon. Oo. There is no general authority to expose the private affairs of individuals without justification in terms of the functions of Congress. Oo. Oh. Walang pangkalahatang otoridad o kapangyarihan para isiwalat ang yung Private affairs of individuals. ang mga pribadong aktibidad o affairs ng isang individual, Isang isang tao. pribadong individual. Without privado. justification in terms of the function of Congress. Ayun, nang walang sapat na kadahilanan tungkol sa tungkulin o trabaho. Yun ang sinasabi ko na ang isa sa function in aid of legislation. Ayun. So dapat makapagpakita ka ng maliwanag na koneksyon kung bakit pati yung private affairs ng individuals Isisiwalat. ay dapat niyang isiwalat. Anong pangalan ng nanay mo? Oo. Bakit teka parehong suot, parehong kulay ng Oo nga po. t-shirt niyo? Mag-boyfriend ba kayo? Ayun pala. Kayo ba kanya ay merong... May relasyon ba kayong dalawa? hindi ba? Kayo ba kanya ay co-signatory sa isang bank account? Nako. Itong mga sinasabi niya eh. Oo. There is no general authority to expose the private affairs of individuals without justification in terms of the functions of Congress. Oo. Ito pa. Nor is Congress a law enforcement or trial agency. Ayun pa. Tagalog. Ang Kongreso niya hindi tagapagpatupad ng batas. Or trial. O Tagalitis. Tagalitis. O tagalitis. Oo. Oo. Ng anumang kaso. These are functions of the executive and judicial departments of government. Ito ay trabaho ng ehekutibo at ng korte. Judikatura. No Judikatura. inquiry is an end in itself. It must be related to and in furtherance of a legitimate task of Congress. Sabi niya, investigations conducted solely for personal aggrandizement of the investigators or to punish those investigated are indefensible. So, hindi po pwede talaga. Ito maliwanag. Ano pong yan? Hindi ka naman... Jurisdiction. Ito ay jurisprudence na galing sa Amerika. John T. Watkins versus United States. Na ito'y kinukot din, sinasite din ng ating Korte Suprema. Ayun. Ibig sabihin, may puwersa din ng otoridad kung pag-uusapan na yung legalidad ng mga nangyayari. Ngayon, sinasabi, hindi ka law enforcement, you are not even a trial agency. Opo. So, sabi niya, investigations conducted solely for the personal aggrandizement of the investigators. Nag-investigate members ng Quadcom eh. Yun na nga po. Ha? And in order to punish those investigated are indefensible. Hindi mo mapangangatwiranan eh. Hindi mo pwedeng depensahan ang ginagawa mo eh. Oo. Paano kayo nito? Hindi ka nga prosecutor, hindi ka nga korte. Bakit nagpapatuloy? Ito yung agam-agam eh. Ngayon, darating ang dating Pangulong Duterte. Ganito yung tuntunin. Anong mangyayari? Oo. Siyempre, ako bilang isa, nag-aalala ako sapagkat yung composition ng Quadcom, lalong-lalo na yung kanilang ginagawa, walang pinagsalingan kung pag-uusapan yung mga jurisprudence na binabanggit natin. Naku, ang kahina pa naman ng litanya ng ilang mga mababatas doon eh. Ang hindi niya pagdalo ng dating Pangulong Duterte ay pagkakait ng kaalaman sa taong bayan. Ito niya ay pambabastos sa mga mamamayang Pilipino. Kung? Itatanong mo naman, bakit? Meron ba kayong karapatang mag-imbestiga?
Kasi kung kino-contemplate ninyo ay maring may nalabag nga ng mga tuntunin o mga criminal laws, Aha. Ang dating Pangulo. ang dating Pangulo, eh hindi yan ang gawain ng Congress. Hindi doon ang tamang ano. Hindi yun ang tamang venue. Oo. Di ba? Ngayon, kung sila ay gagawa ng batas, Enabling legislation hindi nga sapagkat na patunayan, halimbawa na, meron talaga silang batas na nabuo. Ito ho yung batas na pinapanukala namin at kinakailangan namin ipatawag ang dating senador at ang dating pangulo. Eh, makatutulong sila bilang resource person O, ko. di pakita. Ah, Halimbawa, ito po kasi, halimbawa lang naman, ano? Mr. Former President, ito po kasi yung aming pinapanukalang batas. Ngayon po, hindi po namin makumple-kumpleto sapagkat kinakailangan po namin ma-determine kung itong gagawin namin ay gaano ba ang epekto nito Opo. kapag ito'y naisa batas na namin. Kaya kayo pong makakatulong sa amin, kaya tatanungin po namin kayo sang-ayon po dito sa pagkakalatag at pagkakabalangkas nung aming draft na panukalang batas. O di ngayon, makikita ngayon ng dating Pangulong Duterte na meron nga sila. At makikita niya ngayon na makakatulong talaga siya kung paano kukumpletuhin at kung paano mabibigyan ng justification yung isinasang-alang-alang nila na maaaring maging epekto ng batas na yan. Kasi ang batas, merong national application. Totoo po. Ano ang magiging apekto nito sa mga bata? Di ba? So, halimbawa, tinanong siya ngayon, maliwanag na mayroong tuntunin, maliwanag na mayroong limitasyon. Opo. Sang-ayon lamang dito sa nakatatag na ito. Kaya nga, pag nagtanong sila, wala na dito, wala na sa parametro na nakasaad dito sa panukalang batas, pwede sigurong sabihin ng dating Pangulo, kung sakali dadalo, eh wala na pong relasyon dito eh. Pwede bang hindi ko nasagutin to? Hindi, huwag kayong magagalit. Sapagkat, maihinuha mo dito, makikita mo rito kung talagang kaugnay pa yung tinatanong mo. Ganun sana dapat. Pero kung halimbawa, bigla ka na lang magtatanong, kung ano-ano na wala namang pinagsasaligan, ba't mo ko tinatanong ng ganito? O halimbawa, tinanong siya, nauna pong nag-testify rito si Colonel Garma. Opo, yan. Siya po ba'y girlfriend ninyo? O pwede bang itanong na lang ng ganun? Yun na sinasabi kong hindi naman karapat-dapat eh. Bakit po gagawa ba kayo ng batas kung sino lang ang pwedeng i-girlfriend o kung paano mag-boyfriend? Nakuha niyo ba yung ibig ko sabihin? Dapat merong koneksyon. Kaya importante na papalitawin mo muna yung panukalang batas para magkaintindihan tayo na ang lahat ng itatanong mo ay pertinent sa subject matter ng batas na gusto mong gawin. Hindi ba? Opo. Otherwise, yung sinabi kong jurisprudence sa'yo, eh nagtatatanong ka lang to penalize or punish. Ay, hindi ka niya pwedeng depensahan yan. Nandito legislation niya eh, no? Yun lang ang aking pag-aalinlangan. Kung darating ang Pangulo, kung wala yung mga parametrong ganito, kung ano lang itatanong, eh, wala namang mabuting patutunguhan. Walang mabubuo. Di ba? At palagay ko, tsaka kaya ginawa rin niyang mga patakaran na yan para hindi masayang ang oras, di ba? Ng Congress. Kasi Sabi nga, gumagastos. broad as it is, Oho. but it is not unlimited. Ayun nga, Yun ang limitasyon eh. Meron kang legislative purpose, meron ka pang rule on pertinency, and the rights of the people who will appear in your committee must be protected. At sang-ayon lamang doon sa published rules. Ano sinasabi ng published rules? Sinasabi pa ron, yung kanilang karapatan ay proteksyonan mo. Eh, bakit ka magtatatanong kapag ka hindi niya sinagot, eh, kukulong mo. Iko-contempt mo. Eh, merong isa doon, wala nang ginawa kung hindi mag-issue na lang ng contempt. Eh. Kasi naman daw kung Ay, ikaw ay nagsisinungaling. sinungaling ka, alam ko na kasi Ikaw ay talaga evasive. totoo. Opo. O, ano sinasabi ng jurisprudence yan? Paano dinidetermine kapag ka yung sagot ay evasive o kaya yung sagot ay may pagsisinungaling? Paano? Dahil pa sinabi mo nagsisinungaling o kaya inconsistent lamang doon sa una niyang nasabi? Hindi Ang kasi- sabi, kinakailangan tingnan mo yung body of Opo. evidence. Para ngayon, masuri mo talaga na nagsisinungaling. Hindi ganun yung... Kung mo, nagsisinungaling ka, I move to cite him for contempt.
Totoo eh. Alam mo na pala yung totoo, ba't ka pa nagtatanong? Kapag ka yung sinagot niya, taliwas sa nalalaman mo, Ay, nagsisinungaling yan. sisinungaling ka. Opo. Contempt yan. Para kang, Oo. ano ba tayo, gobyernong Hapon ito, Jen? Nako. Parang trial by publicity. At ang tawag na iba dyan, Kong, ay kangaroo court, no? Nako. Inong araw. Pero ano nga ba ang posibleng maging senaryo? No? Kung halimbawang dumalo nga ang dating Pangulong Duterte dyan sa pagdinig na ito ng Quadcom. Hindi ko alam, Jen, kasi ako, kung ganito yung sistema, na dahil nga walang limitasyon at walang pinagbabasihan na legislative purpose, at kung ano-ano lang itatanong, dahil nga wala ngang parameters, wala ngang rules on pertinency. Okay. Kahit sino pwedeng magtanong, kahit ano ay pwedeng itanong, baka mamaya ay mauwi lamang doon sa sagutan na hindi magiging mabuti para sa ating lahat. Oo nga. Yun ang aking gustong sana'y maiwasan hanggat maaari. Pero kung meron ding paralelin na pagdinig na gagawin ng Senado, at doon yata, sabi ni Senador Bato, dadalo ang dating Pangulo. Hindi na si Senator Bato ang Magiging, yes, mangunguna dyan opo. sapagkat Blue sabi ribbon na po yata ni Chis Escudero ay para maiwasan yung partiality, sabi niya. Ipamahala na natin sa Blue Ribbon Yes, Committee. ayun, opo. Ang ginagamit niyang dahilan, naka-recess tayo, ibig sabihin kung naka-recess, wala yung Rules Committee na siya yung magre-repair kung anumang resolusyon ang pwedeng i-repair. Mababaw na dahilan naman yun din. Kasi ganun sa po. amin, tingnan mo Opo. pang-siyam na Nice hearing na ito. Opo. Naka-recess din ang House of Representatives. Opo. Bakit sila? Maluwag. Sa trabaho na to maliwanag na dito sa nakagagawa opisina to, ng para tayo pagdinig. nasa ano eh. Totoo. Bakit ang Senate kinakailangan pang ipadaan sa Rules Committee? Lang. Meron din naman kaming Rules Committee din. Opo. Kaya lang, yan ang pinag-uusapan natin. Yung good Mukhang government clear committee, terrorist, yung Chairman Chua, naghihiring din po sila ngayon. di ba? Nag-hearing din Yeah. sila. Hapon, Ayun naman ang subject matter naman, yung Vice President. Opo, yun. Ito naman Quadcom, ang subject matter, yung former President. Yan. Oo. Kaya, para lang malinaw. Ang rules pa ata ng Senado, sapagkat sabi Isisend naman ko ni sa iyo Senadora na Pia Cayetano, wedding hindi, package. bagamat siya ang chairman ng Blue Ribbon Yung Committee, ay hindi rin silver daw po niya gold magagampanan platinum. kasi busy sa pangangampanya. I-revise ko to, Kaya ang aakto raw po sa Blue Ribbon Committee, ang So, Vice Chair, yung mga Senador blako-blako Coco dito, Pimentel. yun ang lagyan mo ulit Sila ng ata ang konting- magano. No, meron bang impartiality doon? Kasi nagka-watak-watak naman ang PDP laban. Opo, At dalawa may rin faction naman na yung yan. faction na yan. Ang isang faction ay pinamumunuan ni Sa trabaho Senador na to, Coco dito sa Pimentel. opisina to, para At tayo ito nasa naman ano eh. ay ito ang panig ni dating Pangulong Duterte. Opo. So nasa ang impartiality dyan? Nako. Oo. Kanina lang ho, isang simple, pinagtatalunan na nila kung kasi nga hindi nakadalo, masama ang pakiram. Bigyan ng Pangulong Duterte para paputunayang talagang siya may sakit o wala. Mabuti na Nakita mo lamang, hindi sumang-ayon yung chairman. Nakita mo naman yun, kawalan na ng paggalang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pagdadalhin na po ng Kailangan magdala pa. Oho. So hindi man lang mapaniwalan, pati salita ng dating Pangulo, hindi na pinaniniwalaan. Ganun ba? Yun po ang pinupost ni Congressman Carabs eh. Hindi niya pero bandang huli ba, napaglubag din ang kalooban. Hindi, ang mas inaalala ko dito, Opo. yung section ba yun? Section 13 na siguro yun eh. Yung tungkol doon sa pakikipag-ugnayan nung witness sa kanyang counsel kung gusto niya magdala ng counsel. Isa pa po yan, opo. Diba? Pwede niyang tanungin. ang Kasi kanyang nakalagay counsel. doon na while the witness is testifying, sabi niya ganun, Opo. during and while the witness is testifying, the counsel is limited to advising the right of his client. Paano yun? Napapaliwala yung karapatan na yun. Kasi sa mga nakaraang mga pagdinig, nakita na ninyo, kapag bumulong lamang yung witness ay yung... Oo nga. Halimbawa, Abogado. humilig yung witness para marinig niya yung sinasabi ng abogado niya, binabalaan siya kagad. Paano nga advisean nung counsel, halimbawa, ni Pangulong Duterte,
kung sasagot siya o hindi. Kasi limited sa pag-advise ng karapatan ng kanyang kliyente. In this case, si Pangulong Duterte. Halimbawa, medyo nag-lean siya sa kay Pangulong Duterte. Mr. President, huwag mo Itong nang sagutin sisend ko sa iyo yan. na Kasi wedding package, may incriminate ka o kaya silver you gold can cite platinum. your right to privacy. nire-revise ko to, Pag nakita na naman nung isa sa kanila, attorney, binabalaan kita, sasabihin na naman niya, yung paano mga matutupad? lakad-lakad dito, Paano mag-operationalize? yun ang Paano costing. mag-a-apply yung tuntunin na yun na nakasaad mismo? So ayan po mga katata, napakalinaw po kung paano magpaliwanag ni Congressman Dante Marcoleta. Maiintindihan yung mabuti. Napakatalino at saka syempre po hindi ho basa-basa naging congressman yan. Talagang yan po ay abogado. Hindi kagaya nitong mga tuwadkom na to, talagang naman pong kulang ang kaalaman sa batas na dapat hindi sila ang naglilitis.